Sunod-sunod na nagtumbahan ang 15 poste sa Marilao, Bulacan nang mabatak ang kawad nito ng isang dumaang truck. 2 ang sugatan habang daan-daan ang nawala ng kuryente. Nakatutok si Oscar Oida. Maghapong kinumpuni ng mga tauhan ng Meralco ang mga nabuwag nitong poste dito sa Barangay Lambakin ng Marilao, Bulacan. Maghahating gabi-kagabi nang masabitan umano ng isang dumaraang 10-wheel dump truck ang mga kawad ng kuryente sa Mario Santiago Road. Sa tuloy na pag-andar ng truck, nahatak kaya nagsitumba ang 15 poste sa lugar. 10 sa mga ito ay poste ng Meralco. Sugatan ng isang motorcycle rider at isang siklistang nabagsakan ng lumaylay na kawad. Agad naman silang dinala sa ospital. Ang tumama naman sa akin yung wire. Napadapa ako noon. Akala ko naman katapusan ko na. Kung nasaan naman po yung may-ari ng company ng truck, bayaran na lang po yung araw ko kasi ilang araw din po ako makapagpahinga na ito eh. Hiwalay pang abala ang mismong pinsala sa mga bumagsak na poste at epekto nito sa supply at komunidad. Hindi pa masabi ng Meralco ang halaga nito. Ang isang poste, kaya lang price lang ng pole, 15 to 20,000 yan. Kaya lang, poste lang yun, may labor pa, tsaka may mga attachments pa yan. At saka yung nawalan ng yung opportunity loss nito. Yun, yung nakikita ko mga posibleng maging charges niya. Tumangging humarap sa kamera ang driver ng truck nang kuhanan namin ng pahayag. Umabot sa 800 pamilya ang nawala ng kuryente. Sa dami ng mga nabuwag na poste, ayon sa Meralco, hindi daw talaga biro ang pagsasaayos ng mga ito. Pero target nilang matapos ang trabaho bago mag-alas 12 ng hating gabi. Hanggat maaari nga sana habang maliwanag para hindi kami mahirapan sa restoration. Pero kung abutin man ng dilim, basta today, basta this day, yun ang target namin. Bago magtanghali kanina ay naibalik na ang kuryente sa ilang bahay. Pero hindi sa ilang lugar tulad ng kina Carlos Miguel. Wala, paypay ka lang talaga ng paypay. Tapos anong oras na nawalan kaya hindi din makatulog na maayos. Mainit po eh. Ang ilan nga daw sa labas na ng bahay nagpalipas ng magdamag. Para magkaroon po kayo ng idea kung gaano kainit ang panahon dito kagabi, yung ilang mga residente ginawa ng makeshift na tulugan yung kanilang mga sasakyan para lang kahit papano medyo presko. Kagabi nawalan kami ng ilaw kaya dito na po kami natulog sa labas. Gumawa pa kami ng bahay-bahayan, hindi kami nakatulog para magpaypay ng paypay. Hindi rin makadaan ang mga sasakyan kaya naglakad papasok ang mga mag-aaral sa lugar. Maayos na po kasi napakahirap po eh. Ang hirap po pumasok pag ganito po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.